Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 471 hanggang Kabanata 500. Kabanata 471. Mapait na tumawa si Ivan. Ang pamilya Drake na ito ay masyadong mapagbigay ngayon. Sige. Ipapatingin ko sa kanya ang buong sitwasyon. Walang magawang tumawa si Neil at sinabing. Puntong hininga, talagang nagawa ni Jack na gumastos tayo ng $150 milyong sa kanya noon. Kahit na ang isang makapangyarihang mamamatay tao ay hindi nagawang patayin siya. Tunay, siya ay isang matibay na munting bastard. Masama ang pakiramdam ni Neil nang maisip niya ang perang ginastos nila noon. Ang paggastos ng ganoon kalaking pera para lamang mabaigo ang gawain ay isang malaking pag-aaksaya, gaano man kayaman ang pamilya Hugo. Maya-maya ay umalis na ang tatlo. Si Jack naman ay nakarating na sa main entrance ng mansion matapos gawin ang mga papeles at matanggap ang mga susi. Bagaman medyo mas mahal ang presyong mahigit 70 milyon kaysa karaniwan. Natutuwa akong nabibigyan ko pa rin ang aking asawa ng bahay at sorpresa ng sabay-sabay. Nakangiti si Jack habang nakatitig sa mansyon na nasa harapan niya. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Lalong nasiyahan si Jack matapos tingnan ang hardin at mga pagsasaayos na ginawa para sa mansyon. Sa likod ng mansyon, may hilera ng maliliit na bahay. Kahanga-hanga ang mga ito, angkop na gawing tirahan ng mga katulong at katulong ng bahay na ito. Sa palagay ko ay wala pang ibang mga lugar sa mansyon na ito na maaaring mangailangan ng karagdagang pagsasaayos. Nag-isip sandali si Jack pagkatapos tumingin sa paligid. Pagkatapos ay tinawagan niya si Lana at inanyayahan siya para tingnan. Si Lana ay isang babae, kaya marahil ang mga mata ng isang babae ay mas mahusay na makita kung aling mga lugar ang nangangailangan ng karagdagang pagsasaayos. Hanggang noon, magagawa niya ang mga kinakailangang pagbabago. Wala pang 20 minuto dumating si Lana. Ipinara din niya ang sasakyan sa entrance bago pumasok. Oh, anong bahay, Master? Nako, naiinggit ako sa isang bahay na ganito kalaki. Mas masarap sa pakiramdam ang mabuhay dito kaysa sa lugar ko. Tinabi ni Lana kay Jack na naninigarilyo nang pumasok sa mansyon. Paano ka naging makakalimutin? Bakit mo pa ako tinuturing na master mo? Walang magawa si Jack habang nakatitig sa babaeng nasa harapan niya. Say, walang tao dito maliban sa atin. Matagal na kitang hindi tinatawag na master at hindi na napigilan ng bibig ko, okay? Alam mo, mas gusto ko ang mga araw na ginugol natin sa militar kung saan tinatawag kitang Panginoon araw-araw. Nainis ako hanggang sa mamatay sa Eastfield. Umupo si Lana sa harap ni Jack, naka-cross legs. Nakasuot siya ng purple na damit na kipaw na lalong nagpatingkad sa kanyang hindi kapani-pani walang katawan. Kung bored ka, pwede kang magbakasyon o mag-shopping. Hindi dapat ganoon kahirap para sa isang taong kagaya mo ang maghanap ng iyong sarili sa isang kumpanya. Sabi ni Jack habang nagpapakawala ng mapait na ngiti. I find it all meaningless. Ito ay hindi kasing saya ng paggugol ng oras sa iyo, Master. Patuloy ni Lana habang tumatawa, ay, tama po, Master. Bakit mo ako inimbitahan dito? Ipapakita mo ba sa akin ang paligid ng iyong mansyon? Tama, alis na tayo. Tingnan natin ang paligid ng mansyon para lang makita kung may kulang sa lugar o nangangailangan ng renovation. Pakiramdam ko ay hindi masyadong masama ang lugar. Ngunit may kakaiba at hindi ako sigurado kung ano ito. At saka, babae ka, kaya dapat mong tingnan ng mabuti ang lugar na ito at sabihin sa akin kung may problema o wala. Sabi ni Jack, pinakita si Lana sa paligid. Pagkatapos niyang maglibot sa lugar, nagsalita si Lana na may mapait na tawa. Master, nakakabilib ang mga renovation. Masasabi ko na ang dating may-ari nito ay isang taong may kultura at panlasa. Maaari kang lumipat ng walang pag-aalala ngayon. Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang isang sopa sa pangunahing lobby at sinabing, ang tanging hinanakit ko ay ang sopa na ito. Medyo na date ito at parang sira. Ito ay hindi angkop para sa mga kabataan. Dapat mong baguhin ito. Tama, tama, tama. Naramdaman kong may hindi bagay. Ngayong naituro mo na ito, talagang tama ka. Agad namang tumango si Jack.
Tumingin siya sa oras at sinabing, "Tara na, gabi na. Let me treat you the email, then we will go shop for a couch and a new dining table in the evening." Kabanata 472. Hindi nagtagal ay lumabas na sina Jack at Lana para mamili ng mga kasangkapan, bawat isa ay sakay ng kani-kanilang sasakyan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na masagasaan niya si Ivan, na pauwi na, habang nagmamaneho sila palayo sa mansyon. Si Jack at ang mayamang babae na iyon. Napabuntong hininga si Ivan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipagtalo siya sa kanilang dalawa. Pagkamat nagsusuot ng maskara si Lana sa tuwing lumalabas siya upang hindi siya makilala ng mga tao. Nakikilala pa rin siya ni Ivan mula sa likuran, mahahabang binti at hindi kapani-pani, walang kaakit-akit na figure. Ang babae na umalis kasama si Jack kanina ay kailangang ang parehong mayayamang babae na pumunta sa auction. I think naiintindihan ko na ngayon. Hindi dapat kay Jack ang perang iyon. Hindi siya nakakakuha ng advance mula sa buwan ng sahod na ibinigay sa kanya ng pamilya Drake. Dapat ay pera ng mayamang babaeng iyon. Tumawa ng malakas si Ivan, nakaramdam ng sobrang saya. Mapalad para sa kanya na ang mansyon ay malapit sa tahanan ng pamilya Taylor, kung hindi niya kailanman natuklasan ang gayong sikreto. Agad niyang tinawagan sina Neil at Ken, na parehong collies lang, at sinabing bumalik kaagad. Anong problema, young Master Ivan? Bakit gusto mong bumalik tayo noong collies lang natin? Parehong nakasimangot sina Ken at Neil nang makasalubong nila si Ivan. Mukha silang naguguluhan. Nakita ko lang si Jack na lumabas mula sa mansyon na iyon. Sabi ni Ivan habang tumatawa ng baliw. Mapuro lang ekspresyon ni Ken habang sinasabi, "Young Master Ivan, nagbibiro ka ba? Gusto mong bumalik tayo dahil dito. Ang aking oras ay mahalaga sa akin." Napakaraming pera ang ginugol ni Jack para mabili ang mansyon na iyon, halatang nasasabik siyang tingnan ang kanyang sarili. Ganito ka lang kakasal sa isang magandang babae, hindi ka ba excited na makasama siya? Oo, magandang sinabi. Lalo na sa mga mahihirap na katulad niya. Naging mahirap siya sa buong buhay niya. Ngayong mayaman na siya. Nakakailang kung hindi siya excited na tumingin sa binili niyang mansyon. Kahit na ang mansyon na ito ay maaaring regalo para sa matandang master. Pinili pa rin ito ng sarili niyang pera kaya maaari pa rin siyang lumipat sa loob ng ilang araw. Paliwanag ni Neil. Pakiramdam niya ay gumagawa si Ivan ng bundok mula sa isang molehill. Hindi nakaimik si Ivan habang iniikot ang mata sa kanilang dalawa. Aniya, kung ganoon lang ang kaso, bakit pa kita tatawagan para bumalik noong una? Oo, nakita ko siyang lumabas ng mansyon na iyon pero may kasama siyang babae na umalis. Isang babae. Hindi ba Selena iyon? Nagulat si Neil. Bago gumawa ng wild assumption, sinabi niya, si Miss Tanya kaya ang babaeng iyon. Tinawag kaya ni Miss Tanya si Jack dahil gusto niyang magbid para sa mansyon. Oo, kung nagpa siya si Miss Tanya na bilhin ang mansyon na iyon, ipapaliwanag nito ang lahat ng nangyari. Tinuyam ni Ken ang kamao at sinabing, "Jack, ang B-start na yan." Ginamit niya talaga ang pagbili ni Miss Tanya ng mansyon na ito para labanan ka, young Master Ivan. Ginawa niya kaming mantikilya at ngayon ay tila hindi na sa kanya ang pera. Tinutulungan lang niya ang pamilya Drake na bumili ng mansyon. Paano tayo makakalaban sa pamilya Drake? May pagkakataon pa ba tayo laban sa kanila? Kakaibang ekspresyon ng suot ni Ivan. Nagsalita siya na may mapait na tingin, parehong kahanga-hanga ang mga imahinasyon mo. Gayunpaman, ang babaeng iyon ay hindi si Miss Tanya at hindi rin si Selena. Ang mayamang babae na nakilala namin mula sa auction house noong araw na iyon. Siya, parehong hinihingal sina Neil at Ken. Hindi nagtagal ay sinampal ni Ken ang kanyang mga hita at nagmura, "F.H. King B-Start that Jack is." Tinabi ko sa lahat na ang babae ay kailangang maging isang mayaman na babae. Walang dadang si Jack ang kanyang sugar baby. Ayaw lang umamin ng brat na yon. Kahit si Selena ay ayaw maniwala sa akin. Hindi ito ang una naming pagkikita sa sitwasyong ito, at ngayon tila lahat ng iyon ay dapat na totoo. Kabanata 473.
Oo, nakaalis na sila nang makita ko sila kaya hindi ako nakapagpa-picture sa oras. Magiging kahanga-hanga kung gagawin ko, bagaman. Tumanggo si Ivan habang nananangis. Nagpatuloy siya pagkatapos ng ilang pag-iisip, ang pera ay dapat sa kanya. Dapat ay binili niya ito para sa kanya. Oo. Young Master Ivan, dahil nakatira ka sa tapat ng mansyon na iyon, dapat mo itong bigyang pansin itong mga ilang araw. Kung mapapansin mong bumalik si Jack sa mansyon kasama niya, kailangan mong humanap ng paraan para kumuha pa sila ng litrato. Mas masaya, ha? Alam mo na ang gagawin. Nakakamangha kung makakakuha ka ng picture na naghahalikan sila. Kapag nangyari iyon, gagawa kami ng mga kopya at isabit ang mga ito sa bawat sulok ng bawat kalye at eskinita. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Tumawa si Ken dahil ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi niya inasahan na pagkatapos na subukang hirak ang kanilang mga utak upang makabuo ng mga pamamaraan upang mahawakan si Jack mismo ang magbibigay sa kanila ng ganoong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tiyak na kailangan nating maghukay ng dumi kay Jack. Ikinuyong ni Ivan ang kanyang kamao at sinabing, tingnan mo, ang patio sa bahay ng pamilya namin ni Taylor ay pinakamalapit sa mansyon na iyon. Mahirap para sa akin na mapansin ako ni Jack kung magtago ako sa likod ng punong iyon para kuhanan siya ng litrato. Magandang malaman iyon. Kung libre ka, Young Master Ivan, bantayan mo siyang mabuti. Subukan ng iyong makakaya upang makakuha ng mga intimate na larawan sa kanila, okay? Ipauubaya namin sa iyo ang lahat, Young Master Ivan. Titingnan ko kung kailan ko makakausap si Selena tungkol dito. I believe this whole ordeal of Jack buying that mansion with that woman cannot be kept from her forever, paliwanag ni Ken pagkatapos ng ilang pag-iisip. Magaling sinabi, tumanggo si Ivan. Pagkatapos mag-isip, idinagdag niya, kung binili ni Jack ang bahay na ito para sa babaeng iyon, hulaan ko na ito ang kanilang pribadong love nest. Kung ang housing deed ay nasa pangalan ni Jack, malaki ang posibilidad na ang mansyon na ito ay ibinigay sa kanya ng babaeng iyon. Tingnan natin kung kaya niyang ipaliwanag ang sarili niya. Tumanggo si Ken habang sumagot. Paano kung itong love nest nila ay nasa pangalan ng mayayamang babae na iyon? Hindi rin naman maipaliwanag ni Jack ang kanilang relasyon, di ba? Nagpunta si Jack sa auction para sa mansyon na iyon at pagkatapos ay inilagay ito sa ilalim ng pangalan ng babaeng iyon. Sa tingin mo ba matutuwa si Selena kung malalaman niya ito? Ipinapakita lang nito kung gaano kakomplikado ang relasyon ni Jack sa babaeng iyon. Ang mansyon na ito ay maaaring ang lugar kung saan sila lihim na nagkikita para sa kanilang mga gawain. Sa tingin ko ang babaeng iyon ay nagsusuot lamang ng maskara upang maiwasan ang kanyang asawa. Na malaman ang tungkol sa kanila. Mukhang hindi kasing simple ng inaakala namin ang asawa niya. Baka hindi siya lokal mula sa aming Eastfield. Pika ni Ivan habang tumatawa ng malakas. Ito ay maaaring mga hulugan na si Jack ay hindi pa naghahanda ng regalo ng Old Master. Maaari pa rin siyang mapatapon sa kaarawan ng matandang guro, paliwanag ni Neil. Sa pagtatapos ng kanilang talakayan, si Ivan ang naatasang bantayang mabuti si Jack sa mga susunod na araw. Gagawin niya ang lahat para mahuli si Jack at ang babaeng iyon sa anumang intimate acts. Inatasan si Ken na ipaalam kay Selena ang tungkol sa mga napag-alaman ngayon upang mabigyang diin ang relasyon nila ni Jack. Pinalak din niyang imbestigahan ang kanyang kaibigan kung nakatanggap si Jack ng anumang advance na sahod mula sa pamilya Drake. Si Neil, sa kabilang banda, ay kukunin ang kanyang mga tauhan na sundan si Jack upang malaman kung siya ay bumili ng anumang bagay na nagkakahalaga ng higit sa $10 milyong. Kabanata 474. Sa loob ng opisina ng Drake Dynasty Real Estate na pag-aari ng Drake Group, si Selena ay nagkataong nagpapahinga habang umiinom ng isang tasa ng kape. Ang mga kamakailang operasyon para sa kumpanya ay tumatakbo ng maayos na naiwan sa kanya na walang gaanong gagawin. Just as she was enjoying her leisure time, napansin niyang halos lunch hour na nang hinanap siya ni Ken. Matapos pumatok sa pinto at makatanggap ng permiso na makapasok, pumasok si Ken na may dalang bagong pinulot na bulaklak. Young Master Ken, mukhang naiinis si Selena nang mapansin niya si Ken.
Gayunpaman, ngumiti pa rin siya sa kanya habang sinasabi, "Anong ginagawa mo dito, young Master Ken? Hindi ka naman hihingi ng pakikipagtulungan sa aming kumpanya ngayon, hindi ba? Kung naaalala ko ng tama, ang iyong kumpanya ay walang anumang kaugnayan sa konstruksyon." Tumawa si Ken. Inabot niya sa kanya ang bulaklak habang sinasabi, "Si Jack ay isa lamang sundalo, isang walang isip na brute na talagang hindi karapat-dapat sa iyo. Siya ay dapat na hindi marunong bumasa at sumulat. Bakit siya magiging take-out delivery boy noon kung hindi naman? Nakakahiya naman na manatili ka sa kanya." Nang mapansin ang pananahimik ni Selena, nagpatuloy siya, "Tanggapin mo na lang ako. Tinitiyak ko sa iyo, pakikitunguhan ko kayo ng iyong anak na babae ng napakahusay. I swear I'll treat your daughter like my very own. Patawarin mo ako, young Master Ken. Isave ang bulaklak na ito para sa ibang babae. Naniniwala ako na maraming magagandang babae dyan na gustong makatanggap ng mga bulaklak mula sa iyo. Tsaka mayaman at gwapo ka. Walang alinlangan na ikaw ang ganap na pinapangarap na lalaki para sa ilang babae dyan." Hindi tinanggap ni Selena ang bulaklak. Akala niya noon hindi masama si Ken. Gayunpaman, pagkabalik ni Jack, napagtanto niya na si Ken ay talagang isang kakilang-kilabot na tao. Nagdala si Ken ng ilang tao para piliting gibain ang kanilang tahanan. Kung siya ay tunay na isang marangal na tao, hinding-hindi siya gagamit ng ganoong kalokohang paraan. Napagtanto ni Ken na hindi tatanggapin ni Selena ang kanyang bulaklak kahit na naghintay ng mahabang panahon. Awkward siyang ngumiti bago inilagay ang bulaklak sa deck sa kabilang dulo. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya at nagpatuloy, "Ye. Inaamin kong mayaman ako at medyo mataas ang katayuan ko sa lipunan. Walang alinlangan na maraming magagandang babae ang magnanais sa akin kung hahanapin ko sila." Huminto siya sandali pagkatapos sabihin iyon bago nagpatuloy, "Gayunpaman, loyal ako sa iyo. Alam mo iyon. Ang ibang mga babae ay hindi kahit isang maliit na bahagi ng kung ano ka sa aking mga mata. Talaga. Kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko, kung mas mahirap para sa iyo na makakuha ng isang bagay, mas gusto mong magkaroon nito, tama ba? Hindi ba't lahat kayong lalaki ay ganito?" Malamig na tumawa si Selena at sinabing, "Young Master Ken, pakiusap, huwag mo na akong guluhin pa. Imposibleng magkasama kami, and not to mention, medyo mabait sa akin ang asawa ko. May anak din ako, kaya medyo kontento na ako sa buhay ko. Kaya please lang. Sana hindi mo na ako istorbohin pa. Ang iyong asawa ay mabait sa iyo." Malamig na tumawa si Ken habang sinasabi, kung napakabait niya sa iyo, bakit niya hahanapin ang mayamang babaeng iyon? "I think you're too naive and that you have no clue that this part of a man lied to you." Mayaman na babae. Napakunot ang noo ni Selena nang marinig ang mga katagang iyon. Tinanong niya, "Bakit ka na naman nagbubuga ng walang katotohanan, Ken? Walang basang kalokohan." Natawa si Ken habang sinasabi, "Selena, wala kang ideya kung anong klaseng tao talaga si Jack. Hindi mo siya masyadong naiintindihan. Gaano mo siya kakilala bago siya pakasalan? Ikaw ay ganap na nakakalimutan, tama? Siya ay inalkila sa ikalawang araw ng inyong kasal, at ang pag-alis na iyon ay umabot ng 5 buong taon." Kabanata 475. Wala pang isang buwan bumalik lang siya, di ba? Sa tingin mo ba naiintindihan mo talaga ang lalaking iyon? Siya ay walang iba kundi isang sugar baby ngayon. Wala kang kahit isang clue. Ang isang tunay na sugar baby ay manloloko sa iyo sa likod mo. Nakita namin siya ngayon. Kasama niya ang mayamang babaeng iyon. Ang babaeng gumastos ng 500 milyong dolyar upang manalo sa bid para sa makinang na perlas na iyon mula noon. Habang nagsasalita si Ken, mas naging emosyonal siya. Maging ang kanyang leeg ay namula. Lalong sumimangot si Selena nang mapansin niya kung gaano kalaki ang galit ni Ken. She was indeed quite skeptical of Jack back then since hindi lang naman si Ken ang nagsabi sa kanya noon. Maging si Michael ay nagsabi ng parehong bagay. Kahuli, gayunpaman, pinili pa rin niyang magtiwala kay Jack. Iniisip na si Jack ay hindi isang taong gagawa ng ganoong bagay. Gayunpaman, binanggit ni Ken na nakita niyang muli si Jack kasama ang mayayamang babae ngayon.
Dahil 2 beses na inakusahan ng parehong bagay, totoo kaya ito? Not to mention, masyadong mapangahas ang dating excuse ni Jack. Sinabi niya sa kanya na ang Diyosa ng digmaan, si Lana, ay kanyang alagad. Hindi ba ito nakakatakot na marinig? Sinabi pa niya na ang lahat ng 9 na Diyos ng digmaan ay kanyang mga alagad din. Ikaw, anong ebidensya meron ka? Kung wala kang ebidensya, nagbubuga ka lang ng kalokohan tungkol sa iba. Nauudol na sabi ni Selena matapos tumahimik sandali. Alam ni Ken na nagsisimula ng maniwala sa kanya si Selena nang mapansin ang reaksyon nito. Natuwa siya sa sinabi niyang, "Siyempre, may ebidensya ako." Ang pinsan mong si Ivan, si Neil, at ako ay magkasama, at nakita naming 3 silang dalawa. Hindi niya akalain na sisigot si Selena sa malamig na tono, "Ikaw, Ivan, at Neil. I wouldn't believe a word from those 2 since you're all just a bunch of horrible people who hate Jack." Akala mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Hindi nagkaimik si Ken, hindi magawang makipagtalo sa kanya. Tumawa ng mapait. Ang tanging nasabi niya ay, "Sige. Ayos lang kung tumanggi kang maniwala sa isang salita na sinasabi ko ngunit may isang bagay na totoo. Diba? Uminto muna si Ken bago nagpatuloy, ang mansyon sa tapat ng tahanan ng pamilya Taylor ay na-auction ngayon. Alam ni Young Master Ivan na mahal ni Old Master Taylor ang mansyon na iyon dahil nasa tapat ito ng tahanan ng pamilya Taylor. Gusto niyang bilhin ang mansyon bilang regalo para sa ika-7 kaarawan ng Old Master. Anong kinalaman niyan kay Jack? Mayaman na ngayon si Ivan pagkatapos ay silang deal sa proyektong iyon sa South Hill Real Estate. Wala akong pakialam kung pumunta siya sa auction para bilhin ang mansyon para kay Old Master Taylor. Bagaman sinabi iyon ni Selena, sa ilalim ng ibabaw, talagang nabigla siya. Hindi niya inaasahan na si Ivan ay magpapasigla ng ganoong bagyo para lamang mapasaya si Old Master Taylor para mamana niya ang mga ari-arian ng pamilya Taylor. Parang gagawin niya ang lahat para doon. Natural, hindi naman magiging big deal yun. Gayunpaman, naabutan namin si Jack doon. Dapat mong malaman na ang mansion ay nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar at si Jack ay gumastos ng 75 milyon para bilhin ang mansyon na iyon. Sabihin mo sa akin, saan niya nakuha ang lahat ng pera? Ken cackled out loud and said, "Nagkataon, napansin din namin ang mayamang babae na umalis sa mansyon na iyon. Kaya sabihin sa akin, hindi mo ba naisip na may relasyon sila sa isa't isa? Hindi ba't siya ay isang hamak na tao?" Kabanata 476. $95 million talaga ang ginastos niya para bilhin ang mansion na iyon. No way. At nabangga mo na naman siya at ang mayamang babae na iyon. Umalis sila sa mansyon na iyon. Bahagyang naging mapait ang mukha ni Selena. Kung totoo ang sinabi nila, talagang kakaiba ang relasyon ni Jack sa mayamang babaeng iyon. Kung totoo man ang lahat. Ibig sabihin, nagsinungaling talaga sa kanya ang lalaking 5 taon niyang hinintay na maghintay sa kanyang pagbabalik, at siya na sana ang pinakahanggal na babae sa buong mundo. Siyempre, totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari tayong magtungo sa auction house at magtanong kung mayroon nga bang isang lalaki na nagngangalang Jack na bumili ng mansyon sa halagang 75 milyong dolyar. Agad na sinabi ni Ken. Hindi ako makapagsisinungaling tungkol dyan ngayon, hindi ba? Sumimangot si Selena na natiling tahimik. Bahagyang nakaramdam ng kirot ang puso niya. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang pagkakamali. Sa nakalipas na 5 taon, siya ay dumanas ng labis na pangungutya at paghatol alang-alang kay Jack at sa kanilang anak na babae upang pretuhin sa ganitong paraan. Paulit-ulit na sinabi sa kanya ni Jack kung gaano niya ito kamahal pero naghahanap pa rin siya ng mayayamang babae. Not to mention, bumili talaga sila ng love nest sa tapat mismo ng bahay ng pamilya Taylor. Hindi ba ito ang pinaka-insultong bagay na gagawin sa kanya? Ginawa nila ang kanilang love nest sa harap ng kanilang bahay. Talaga, Selena. Kung magsisinungaling ako sa iyo sa pagkakataong ito, tatamaan ako ng kidlat. Nagtaas ng kamay si Ken at agad na nagmura. May naalala pa si Selena sa sandaling ito, ang insidente kung saan umuwi si Jack ng gabing-gabi.
Nakainom siya ng kaunting alak at pag-uwi niya ay umaalingasaw sa kanyang katawan ang bango ng pabango ng isang babae. Nang tanungin siya nito, sinabi nito sa kanya na pabango iyon ni Miss Yvonne. Lasing na lasing si Miss Yvonne at kinailangan niyang buhatin ito pauwi sa kanyang likuran. Sa makatuwid, ang pabango. Ngayon, gayon pa man, hindi maiwasan ni Selena na mag-alinlangan tungkol sa katotohanan na kanyang inaangkin. Kasama ba talaga niya ang mayamang babae noong gabing iyon? Bukod dito, ang pera ba na ginamit ni Jack para bilhin ang Porsche 911 ay mula sa mayamang babae? Kapag ang isang tao ay nagsimulang mag-overthink, sila ay madalas na mawalan ng kontrol. Kung mas marami ang mag-overthink, mas magiging takot ang isa. Mukhang nagsimula na siyang makakita ng mga isyo kay Jack ngayon. So, gusto mo bang dalhin kita doon ngayon din? Nagsalita si Ken sa casual na tono. Hindi na kailangan yan. Makakauwi ka na. Malamig na tinitigan siya ni Selena habang sinabing may gagawin pa ako. Ito ay isang lugar ng trabaho, kaya kung mayroon kang anumang negosyo na may kaugnayan sa trabaho, maaari tayong mag-usap. Kung hindi, maaari mo akong iligtas mula doon. Selena, hindi ka naman pwedeng magpanggap na hindi mo alam, di ba? Ikaw ay kinuha para sa isang tanga ni Jack, ang hamak na iyon. Ikaw, ang iyong sarili ay walang ideya. Sa tingin mo ba ay mabuting tao pa rin siya? Selena, ginagawa ko ito para sa kapakanan mo. Ang nararamdaman ko lang para sa iyo ang totoo. Medyo galit na galit si Ken. Masasabi niyang medyo naniwala si Selena sa kanya. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung bakit tumanggi si Selena na sumama sa kanya upang patunayan ang impormasyong sinabi nito sa kanya. Umalis ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng security. Napatayo kaagad si Selena habang galit na ibinulalas iyon. Sige. Aalis na ako. Isipin mo na lang lahat ng sinabi ko sa'yo. Isipin kung may kakaiba kay Jack na namumukod tangi. Isa pa, hindi mo maipapaalam sa kanya na naghihinala ka pa sa kanya. Ipapakita namin sa iyo ang lahat ng ebidensya sa lalong madaling panahon. Naniniwala ako na iisa lang ang katotohanan sa buong pagsubok na ito. Nag-walkout si Ken, naiwan si Selena sa statement na yon. Umalis na siya pagkatapos niyang magsalita. Nang makaalis si Ken, umupo muli si Selena sa kanyang upuan, mas nakasimangot. Hindi pwedeng totoo. Hindi yun maaaring maging totoo. Kahit na may gusto ang asawa ko sa ibang babae dyan, sasabihin niya sa akin ang tungkol dito. Hihingi siya ng opinyon ko, di ba? Tinimulan ni Selena na kausapin ang sarili, at saka, hindi siya magiging sugar baby. Kabanata 497. Hindi nagtagal ay dumating na ang lunch hour. Lumabas siya ng exit at pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagmaneho siya papunta sa auction house. May maitutulong ba ako sa iyo, miss? Magsisimula ang aming auction sa 1 p.m. Nag-auction kami sa isang mansyon kanina at magsusubaste kami ng isang kamangha-manghang antik mamaya. Nang mapansin ng isang magandang staff na babae si Selena ay agad itong lumapit sa kanya na Why professional smile? Oh, gusto kong itanong kung totoo ba na may inaalok na astronomical na presyo sa auction para sa mansyon kaninang umaga. Pagsusuri ni Selena pagkatapos kagatlabi. Nakaramdam siya ng kaba pagkatapos itanong, nag-aalala na baka malungkot siya sa sagot. Siyempre, totoo naman. Ang lalaking iyon ay hindi ka panipaniwala. Siya ang manugang ng pamilya Taylor at siya ay gumastos ng $75 milyong upang manalo sa bid para sa mansyon na iyon. Habang nagsasalita ang staff, naiinggit siyang napabulalas, tunay, ang pinakamayaman sa mga pinakamayaman. Talagang mayroon siyang ganoong kalaking pera upang bilhin ito sa isang kapritsyo. Ikaw, paano mo malalaman na manugang siya ng pamilya Taylor? Nalungkot si Selena matapos itong marinig. Bukod kay Jack, sino pa ba ang tatawaging manugang ng pamilya Taylor? May iba pa kayang tao. Siyempre, alam ko. Alam ng lahat. Agad na sinabi ng staff, nakipagpustahan siya kay Young Master Ivan. Pareho silang patuloy na nagdaragdag sa kanilang mga bid. Ito ay nakakabaliw, sinasabi ko sa iyo.
Kung sino daw ang natalo sa bid para sa mansion, kailangan panengnangin ng talo ang panalo, at nanalo pala ang manugang. Alright, si Young Master Ivan ang nagbanggit ng detalyeng iyon. Tinabi niya na ang taong iyon ay manugang ng pamilya Taylor. Kung wala siya, kahit kami ay wala ring ideya. Si Selena ay may kakaibang ekspresyon habang sinabi niya. Si Ivan talaga ang nagpakintab ng sapatos ng manugang. Siyempre. At dahil walang dalang tela ang dalawa sa kanila, napilitan si Young Master Ivan na tanggalin ang kanyang kamiseta para magpakinis ng kanyang sapatos para sa kanya. Talagang walang awa ang manugang na iyon. Hindi man lang siya natakot na tumawid sa kausap, talagang nililinis ni Young Master Ivan ang talampakan ng kanyang sapatos. Paliwanag ng staff. Inilarawan ni Selena ang eksena sa kanyang isipan, medyo gumon ang pakiramdam ng kanyang puso dahil madalas na binubuli sila ni Ivan ni Kylie. Kung hindi dahil siya ang young master ng pamilya Taylor at ang kanyang pinsan, wala siyang ibang hinangad kundi ang makita siyang patay. Maraming salamat. Umalis siya pagkatapos ng mapait na tawa. Gayunpaman, ang matitiyak niya ngayon ay naglabas si Jack ng $75 milyong para bilhin ang mansyon na iyon. Ang pera na iyon ay dapat na nanggaling sa mayamang babaeng iyon dahil imposible para kay Jack na maglabas ng ganoong kalaking halaga. Nangangahulugan din ito na si Jack ay nasa isang lihim na relasyon sa mayamang babaeng iyon. Sino ba talaga ang mayamang babae na iyon? Bakit siya handang maglaan ng napakaraming pera para kay Jack? Kumunat ang noo ni Selena. Upang makakuha ng ilang uri ng kumpirmasyon, naalala niyang nakasave ang numero ni Miss Tanya sa kanyang telepono. Sa pag-iisip na iyon, tinawagan niya si Miss Tanya. Hello, Miss Tanya. Ako ito, Selena White. Nagtataka ako kung nagbigay ka ng advance pay sa asawa ko. Hindi. Anong meron? Maririnig ang boses ni Tanya mula sa kabilang dulo ng tawag habang sinasabing, kapos ba kayo sa pera? Kailangan mo ba ng advance? Kung gagawin mo, sabihin mo lang sa akin. Nako, hindi na kailangan. Nagtatanong lang ako bigla. Huwag mong sabihin kay Jack ang tungkol dito, okay? Pagkatapos ibaba ni Selena ang tawag, nag-uumapo ang isip niya. Mukhang nagsinungaling nga si Jack sa kanya. May mayayamang babae talaga siya. Kabanata 478. Hindi binigyan ni Miss Tanya si Jack ng advance pay, gayunpaman, gumastos siya ng $75 milyong sa mansyon na iyon. Nangangahulugan ito na ang pera ay dapat na pag-aari ng mayamang babaeng iyon. Nahulaan niya na ang mansyon ay binili ng mayamang babae, at sa tuwing malaya silang dalawa sa hinaharap, doon sila pupunta para sa kanilang mga date. Lalong nagalit siya nang maisip niya kung paano niya pinayagan si Jack na yakapin siya buong gabi kagabi. Gayunpaman, hindi nagtagal bago siya kumalma. Nagpanggap siya na parang walang nangyari nang bumalik siya sa kanyang opisina hanggang sa matapos siya sa trabaho para sa araw na iyon. Nagmaneho siya pauwi gaya ng dati. Pagkatapos mag-lunch sina Jack at Lana ay agad silang namili ng mga furniture. Umalis sila na pagkatapos nilang pumili ng tamang kasangkapan. Sumunod naman si Jack sa delivery staff pabalik ng mansion at pinalitan ang mga kasangkapan sa dating may-ari na hindi niya gusto. Pagkatapos nilang gawin, napagtanto niya na ang pangkalahatang pakiramdam ng lugar ay pakiramdam na mas perpekto kaysa dati. Naniniwala siya na talagang magugustuhan ni Selena ang lugar kapag lumipat sila. Dahil walang magawa si Ivan noong gabi, pinagmasdan niyang mabuti ang lahat ng nangyayari sa mansyon sa kabilang kalsada. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang tanging nakita niya ay bumalik si Jack sa mansyon kasama ang isang sopa. Wala nang makita ang mayamang babae. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkabigo sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos ng mas malalim na pag-iisip, naisip niya na makatuwirang iwan si Jack sa lahat ng hirap sa trabaho dahil ang dapat gawin ng mayamang babae ay magbayad, tama ba? Naisip niya na ang kailangan lang niyang gawin ay magbantay sa gabi at magbigay ng dagdag na atensyon bukas para talagang may makuha siya. Dahil bagong binili ang mansyon, siguradong gustong matikman ng mayamang ginang kung ano ang pakiramdam ng paggawa ng gawa kasama si Jack sa kanilang bagong mansyon, di ba? Kung tungkol sa lumang mesa at sopa, mukhang mahal ang mga ito at masasabi niyang hindi ito madalas gamitin. Marahil ay ayaw lang sa kanila ni Jack.
Agad namang binigay ni Jack ang 2 piraso sa delivery staff at masaya silang umalis. Dahil walang magawa si Jack, umidlip siya sa mansyon. 6 p.m., nag-drive na siya pauwi. Umuwi ka na, honey. Napansin ni Jack si Selena sa looban at nakangiti itong binati. Oo, casual na sagot ni Selena pero malamig ang ekspresyon nito. Nang mapansin ang mahinang mood ni Selena, nilapitan siya ni Jack at tinanong, anong problema? Honey, parang bad mood ka. Pinagkakaguluhan ka na naman ba ng babaeng Sonia na iyon sa opisina? Kung patuloy kanyang tina-target, tanggalin mo lang siya. Tinampal ko siya sa mukha noon, hindi ba siya nagsisi? Hindi. Pumalaklak si Selena bago tinanong si Jack, oh, tama na, honey. Anong ginawa mo kaninang umaga? Wala masyado. Nagtatrabaho ako sa bahay ng pamilya Drake. Upang hindi masira ang kanyang sorpresa para kay Selena, itinago ito ni Jack na may nakakatakot na tawa, hindi nagsasalita ng totoo. Naramdaman ni Selena ang sakit sa puso niya matapos niyang marinig iyon. She chuckled and said, "Nako, maganda ang pakikitungo ni Miss Tanya sa pamilya namin. Dapat kang magsumikap para masakliyan ang kanyang kabutihan ngayon, okay? Honey, bakit parang ang weird mo ngayon? Sigurado ka bang walang nangyayari sa'yo?" Kabanata 499. Naramdaman ni Jack na masama ang pakiramdam ni Selena. Parang may tinatago siya sa kanya. Tumawa si Selena at sinabing, hindi. Anong pinagsasabi mo? Pumalik na si Jack, may inaasikaso si Fiona sa bahay. Nang mapansin niya ang pagbabalik ni Jack, lumapit si Fiona na nakangiting masayang, o tingnan mo, ito ang aking kamanghamanghang manugang. Pumalik ka na, parehong nagkatinginan sina Selena at Jack. Agad na naramdaman na may sira. Talagang binati ni Fiona ang kanyang manugang at higit pa rito, tinawag siyang kamangha-mangha. Ito ang nagparamdam sa kanila na parang may hindi magandang nangyayari. Nako, hindi ako karapat-dapat sa iyong mga papuri. Natawa si Jack at nagtanong, may problema ba? Nanay, siguradong matalas ka. Pumalaklak si Fiona bago sinabing, ilang araw ka nang sunod-sunod na hinahanap ni Sharon pero hindi ka pa umuwi. Napabuntong hininga si Jack nang marinig iyon. Bahagyang lumabo ang ekspresyon niya. Mukhang magpapakita pa ang babaeng iyon dito. Tila maraming magagandang dilang nakuha ng kanyang biyenan mula rito dahil napakasaya nitong nakangiti. Kung titingnan ang hitsura nito, nag-aalala siya na baka subukan ng kanyang biyenan na ipare si Sharon sa kanya dahil muntik na silang pilitin ni Fiona na magsama para sa pera. Gaya ng inaasahan, nagpatuloy si Fiona, Miss Sharon is the lady of the George family. Ngayon na siya ay matagumpay na pamayat, siya ay mukhang kasing ganda ng aking anak. Lumapit siya para lang sa iyo at binigyan kami ng bawat piraso ng jade. Mukha silang lahat mahal, baka milyon-milyon ang halaga. Sabihin mo, mahal ka pa rin niya. Gusto kanyang makausap. Pagkatapos niyang magsalita ay naglabas siya ng isang box at iniabot kay Selena. Sabi niya, eto, Selena. Ito ay isang regalo na inihanda ni Sharon para sa iyo. Tingnan mo kung gaano siya maalalahanin. Masasabi kong mahal niya talaga si Jack. Nay, kahit anong ibigay sa iyo ng tao ay tatanggapin mo. Bakit hindi mo tinanong kung papayag ba si Jack o hindi? O ano ang mararamdaman ko sa buong pagsubok? Isa lang ba akong estatwa para sa iyo? Bad mood na si Selena. Tumabog ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon matapos mapanood kung paano pilit na hinihikayat ni Fiona si Jack na pakasalan si Sharon. Galit na galit siyang tumayo at inihagis ang kahon sa lupa habang sinasabing, hindi pa ba ako nakakita ng isang piraso ng jade dati? $1,000,000 lang, di ba? Sa tingin mo ba ako ay ganap na walang tao para himukin mo ang isang tao na lumalaban para lang agawin ang asawa ko? Agad na sinugod ni Fiona ang kahon at sinabing, nababaliw ka na ba? Ito ay nangyayari na talagang mahal. Kahit ayaw mo, hindi mo pwedeng itapon na lang. Maaari mong palaging ibigay ito sa akin. Ano ang gagawin mo kung nasira ito? Maingat na sinuri ni Fiona ang piraso ng jade. Matapos masiguradong hindi ito nabasag, nakahinga siya ng maluwag at iniwasan ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Selena, mahal na anak, normal lang sa isang lalaki na magkaroon ng mga mistress, di ba?
Maraming mayayamang lalaki dyan ay may ilang mga mistress sa bahay. Agad namang lumingon si Selena with a cold expression, hindi pinansin si Fiona. Nay, paano mo tatanggapin ang ganitong kamahal na regalo? Binigyan ka pa niya ng higit sa isa. Sa tingin mo ba ay nararapat na tanggapin mo ito? Hindi rin nagkaimik si Jack. Ang kanyang sariling biyanan ay nagsisikap na tulungan siyang makahanap ng isang may bahay. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na makakarinig ng ganito. Parang ang pamilya niya lang sa mundo ang gagawa ng ganoong bagay. Bakit magiging hindi nararapat? Sa kahit sinong normal na tao dyan, ang ganitong regalo ay talagang isang mamahaling regalo, ngunit para kay Sharon, ito ay walang iba kundi ang baon sa kanya. Bakit hindi ko matanggap? Nagsalita si Fiona na may mapait na tingin, you guys should seriously think about this full ordeal. Jack, hindi mo pa nga nakikita si Sharon. Hindi na siya ang dating Sharon. Maaari ka talagang sumang-ayon sa kanya pagkatapos makilala siya. Talagang napakataba niya. Kahit ako ay hindi pumayag sa alok niya noon. Hindi ba lahat ng lalaki ay mahilig sa magagandang babae? Nakita ko na siya dati and yes, ang ganda niya talaga. Gayunpaman, si Selena lang ang babaeng mahal ko. I have no feelings towards Sharon, especially when she already agreed to stop bothering me and yet decided to come again anyway. Lalo akong kinaiinisan yan. Sagot ni Jack na may malamig na tingin sa mukha. Kabanata 500. Napanganga si Selena sa sinabi ni Jack. Pakiramdam niya ay mula mismo sa kaibuturan ng kanyang puso ang pahayag. Parang hindi nagsisinungaling ang tono ng boses niya. Baka mali ang pagkakaintindi niya kung ganoon. Gayunpaman, kung hindi ito isang hindi pagkakaunawaan, at dahil mahal na mahal ni Jack ang pera, bakit hindi niya piliin si Sharon? Dahil hindi lang maganda si Sharon, bata pa siya. Wala pa siyang nililigawan noon. Ang gayong purong inosenteng babae ay higit na mas mahusay kaysa sa sinumang mayamang babae, tama ba? Seryosong inisip ni Selena kung hindi ba talaga niya naintindihan si Jack. Posible na sina Ivan, Neil, at ang iba pa ay sadyang naglagay ng bitag para kay Jack na masira ang kanilang relasyon. Maaaring hindi pa pumunta si Jack sa auction house ngayon at pumasok sa trabaho. Lahat siguro ng staff sa auction house ay nasuhulan ni Ivan at ng iba pa para sinasadyang sabihin iyon. Iyon ay dahil hindi tanga si Ken at ang iba pa. Maaari nilang hulaan na maaaring palihim siyang pumunta sa auction house upang kumpirmahin ito para sa kanyang sarili. Kaya naman, naglagay din sila ng bitag para sa kanya. Kalimutan mo na, tatawid tayo sa tulay na yan pagdating dito. Ihintayin ko na lang siyang magpaliwanag sa akin ng mag-isa. Napaisip si Selena sa sarili. Pinakalma ni Selena ang sarili sa ngayon. Dahil hindi niya hinayaan na hawakan siya ni Jack, ipagpapatuloy niya lang ang buhay niya ng ganito. Dapat niyang malaman kaagad kung iyon nga ba, isang bitag na itinakda ni Ivan at ng iba pa. Lalong nagalit si Fiona nang sabihin niyang, ikaw, nakakaawa ka. Nay, anong kinalaman ko sa pagiging pathetic ko sa buong bagay? At saka, hindi ko makakasama si Sharon. Sagot ni Jack matapos magpakawala ng mapait na tawa. Huwag kang magmadali at tanggihan mo pa siya. Makinig sa akin. Nagkataon na si Sharon ang nag-iisang anak na babae ng pamilya George, at pagkatapos na mamatay ang Panginoon ng pamilyang George, ang bawat asset ng pamilya George ay magiging kay Sharon. Sharon is more than willing to marry you and be your mistress. Siya ay magiging lubhang masunurin sa iyo. Ibig sabihin, sa hinaharap, lahat ng ari-arian ng pamilya George ay magiging iyo. Ang aming pamilya ay magiging mayaman. Hindi ba't iyon ay nangangahulugan na ang aking anak? Ang ama ni Selena. At ako ay mabubuhay ng maligaya, kung gayon. Bagamat galit na galit siya, sinubukan pa rin ni Fiona na panatilihing kalmado ang sarili habang nakangiting pinapayuhan niya si Jack. Ipapakasal na ba siya ni Ben, hindi ba mas mabuti iyon? Malamig na tumawa si Jack bago naglakad patungo sa bahay. Aniya, maliligo ako ngayon. Mangyaring itigil ang pagsisikap na kumbansihin ako tungkol dito sa hinaharap, nanay. Hindi ako papayag. Gusto ko rin sana si Ben, pero hindi niya gusto ang anak ko. Ano ang magagawa ko?
Sigaw ni Fiona kay Jack na may malamig na ekspresyon, pag-isipan mo. Lalabas ka rito ng $100 milyong na mas mayaman. Nay, tigilan mo na ang pagkukumbinsi sa kanya. Ang mga relasyon ay hindi dapat ipagpilitan. Kung gusto niya si Sharon, ayos lang. Gayunpaman, hindi niya ito gusto kahit kaunti. Paano mo inaasahan na pakasalan siya? Hindi siya magiging masaya ng ganito. Walang magawa si Selena habang nakatitig sa ina. Ang pamilyang George ay nagkataong isang first-class na aristokrate na pamilya. Para sa isang taong mayaman na nagmula sa isang kagalang-galang na pamilya na magkagusto kay Jack ay isang bagay na hindi madaling isuko ni Fiona. Gaya ng inaasahan, tinitigan ni Fiona si Selena at nakangiting nagsalita, "Selena, Jack listens to you and his mother the best." Tinabi ko sa kanyang ina na kausapin siya. Dapat mo ring gawin ang parehong. Sa tingin ko ay nag-aalala lang siya na baka hindi ka masaya kaya hindi siya naglakas loob na sumang-ayon sa mga pagsulong ni Sharon. O kung hindi, bakit may taong tatanggi sa napakagandang alok, di ba? Ito ay sa kanya. Kahit na hindi ako tutol sa pagsubok na ito, hindi ko rin ito sinusuportahan. Tinong asawa ang maghihikayat sa kanilang asawa na makakuha ng isang may bahay. Inikat ni Selena ang kanyang mga mata sa kanyang ina bago bumalik din sa kanyang bahay. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.